Marami nang nagtatanong sa akin ano daw magandang gamitin na materials na photo paper para sa kanilang mga photo print. Usually sa mga Rush ID or sa mga as in pinapaprame na mga picture. And kung nasa studio ka mga tropa, pwede mo rin itong gamitin. Ibig kong sabihin, yung meron kang printing business na meron kang printing studio, pwedeng magpa-print sa'yo na tipong i-edit mo na nakatoga or mismong pwedeng magpa-print sa'yo na pipicturean mo as nakatoga. Ito yung usually na ginagamit ng mga papel at meron pang mga iba na sa susunod sasabihin natin. Pero so far, ito yung mga pinakamagaganda na materyales or photo paper na nalalaman ko dito sa ating printing business. At ito lang talaga yung ginagamit ko na materials. Sa susunod, medyo may mga kamahalan din yung ibang mga photo paper, pero ito yung mga budget meals talaga na so far sobrang ganda na ng mga output. Pwedeng pwede to sa inyong mga Epson 121, 3210, 5290 at kung makikita ninyo 260 GSM siya. Pero yung pagka 260 GSM niya, hindi naman siya ganun kakapalan. At lalong-lalo na etong kuyi na RC Satin. Kung kayo ay owner ng Epson 121 at namomroblema kayo sa mga roller marks or yung mga merong shark teeth na tinatawag, eto yung kailangan yung gamitin para walang mga shark teeth. Iba nga lang yung pinaka-surface niya medyo maaligasgas na which is ayun yung tinatawag na satin. Satin type na photo paper. Pero sobrang quality nito. Even sa mga photo booth, ito yung ginagamit kung gusto nyo ng mga RC Satin. Pero madalas din na ginagamit yung glossy. Pero dito sa vlogs natin, sasampulan ko kayo kung ano yung pinagkaiba din ng Yasen at netong Kuyi RC Satin. At hopefully maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung mas maganda dito. Para sa akin kasi, ang madalas kong ginagamit etong RC Satin ni Yasen. Pero okay lang din naman etong Kuyi. So titignan natin yung output niya. Magpiprint tayo ng photo, i-borderless natin dito sa A4 na size ng photo paper na to using our pigment ink. At kung tatanungin nyo ako kung pwede rin siya sa dye ink, yes, pwede rin siya sa dye ink. Yung sa dye ink mga tropa, gagawin na lang natin na part 2. Pero unahin muna natin yung pigment ink. Additional lang mga tropa, may mga nagtatanong din kasi sa akin kung ano-ano daw ba yung pwedeng gamitin sa kanilang mga printer. Mga tropa, kung yung mga printer ninyo ay kagaya ng mga ginagamit natin na Epson printer, basta kapag bibili kayo ng mga media or yung mga papel or photo paper, dapat may nakalagay na all inkjet printer. Kahit anong brand pa yan, basta yung printer mo ay inkjet, pwedeng pwede. Kung etong papel na to or photo paper na to, kung gagamitin mo naman, kung meron kang laser printer, maaaring hindi compatible etong photo paper na to. Dapat hahanapin mo na merong nakalagay na laser printer applicable. So sa tingin ko, etong mga ganitong photo paper, for inkjet printer lang talaga siya. So i-price check muna natin ng mabilis yung Kuyi RC Satin 115, yung isang set niya ng A4, meron na siyang 20 sheets. At yung Yasen naman mga tropa, 119. Di hamak na mas mahal ng kahit papano etong Yasen. And without further ado, ipiprint na natin sa ating Epson printer 805 etong mga picture natin dito sa dalawang brand ng photo paper. And sa part 2 ng video natin, ipiprint naman natin siya sa dye ink. Para kung dye ink lang yung printer ninyo, makikita ninyo kung ano yung output niya. At okay lang kung dye ink yung printer ninyo dahil etong mga photo paper na to, maganda naman talaga yung mga coating neto. At kahit papano, medyo matagal naman yung fading ng inyong mga dye ink dyan. Kung dye ink lang talaga yung gamit ninyo. And syempre, iba pa rin talaga yung advantage ng pigment ink, pero meron talaga siyang mga cons. Kumbaga, medyo may experience ninyo minsan na merong pagka-greenish. And ang advantage lang talaga ng naka-dye ink ay yung color management niya. No need nyo na siyang ayusin pa or i-color correct, as in print lang kayo. So simulan na natin. At eto na yung output ng dalawang brand natin, RC Satin, which is yung Yasen Super Premium Satin at yung isa naman na Kuyi na RC Satin. Sa totoo lang mga tropa, halos wala silang pagkakaiba at hindi siya masyado noticeable kung hindi mo siya masyado papansinin. Pero ako mga tropa, dahil medyo may
may pagka-arte talaga ako sa mga ganitong bagay, i-share ko sa inyo kung ano yung na-experience ko dito sa dalawang brand na to at ano yung tipong pinagkaiba nila na para sa akin lang to, sa experience ko lang to. So unang-una, dito sa RC Satin ni Yasen, medyo meron siyang pagka-darkish and same lang din yung settings na ginawa natin dito. As in, napaka-minimal na medyo may pagka-dark etong RC Satin ni Yasen. At napansin ko sa kanya, yung pagka-satin niya, as in medyo strong yung pinaka-surface niya. As in, maaligasgas talaga siya. Kung ikukumpara mo siya dito sa Kuyi, medyo may pagka-glossy pa siyang datingan. Eto nga pala yung Kuyi, hindi kasi masyado noticeable sa video, at eto naman yung Yasen. Dito sa Kuyi, medyo meron siyang pagka-glossy ng kahit papano, at napapansin ko dun sa kanyang pinaka-output, medyo slightly glossy pa siya. Hindi ganun kalakas yung kanyang pagka-RC Satin, yung pinaka-surface niya as RC Satin. Dito sa Yasen talagang napaka-strong. Kasi nga ito ay super premium RC Satin. Siguro ayun yung pinagkaiba niya dahil ang dami talaga nung parang pinaka-aligasgas nung sa surface niya. Which is sa tingin ko ayun yung nagpapa-dark ng pinaka-photo. Hindi naman siya as in dark na dark. Konting percentage lang, as in halos same din talaga sila. At napansin ko din dito sa Yasen na Satin, medyo may pagkakapal siya, although parehas silang 260 GSM. Sa pills mga tropa, medyo mas makapal yung Yasen sa pills ko. At kung titignan ninyo dun sa mismong pinaka photo paper niya, kung ikukumpara mo siya side by side, sa tingin ko lang to mga tropa, as in parang sa tingin ko mas makapal tong Yasen. At nagtataka ako dito sa Kuyi RC Satin, dati ko pa na experience to, iba talaga yung pagka 260 GSM niya, iba yung kapal niya. Ibig ko sabihin yung 200 GSM niya, hindi siya ganun kakapal. Kaya okay na okay to sa ating mga printer, etong Kuyi na RC Satin. At ang nagugustuhan ko lang talaga dito sa super premium na RC Satin, yung pagka-strong talaga nung kulay niya. Dun ko naman nagugustuhan to. And kung gusto ko naman na medyo light, yung pagka hindi ko masyado maalala kung ano yung pinaka-term, pagka-vibrant ata yung kung medyo may pagka-vibrant or medyo litaw pa yung pagka-glossy, eto naman yung gamitin ninyo. Halos magka-parehas lang din naman yan ng presyo. Halos 5 piso or 3 lang yung pagitan yan. And I highly suggest mag-Kuyi RC Satin na lang kayo kung hindi kayo fanatic na itong Yasen. Kasi medyo selective etong Yasen na super premium RC Satin. And ako, kagaya ko, medyo nagagandahan na ako dito. So iba-iba naman tayo ng panglasa, and masasabi ko etong Kuyi RC Satin, eto yung parang pinaka-standard dito sa printing business na kahit yung tipong medyo may pagka-arte ka, magugustuhan mo talaga tong RC Satin ni Kuyi. At talagang eto yung halos all-time favorite. Napakaganda din nung coating niya, and yung pagkaka-print ng mga tipong mga shadow, okay naman. So far, so good. Okay na okay to, etong dalawang brand na to, and nasa sa inyo na lang kung ano yung gusto nyong gamitin. And ako mga tropa, halos ina-alternative ko to kasi minsan meron din time na nai-encounter ko dito sa Yasen Super Premium Satin, minsan sumasabit siya sa pinaka edge or yung kanyang kantuhan, minsan sumasabit sa printer head. Yun lang yung ayoko sa kanya, kasi medyo napapansin ko iba yung pagka 260 GSM din niya. And depende din sa store na pagbibilihan ninyo, minsan ang pangit ng packaging, kaya yung pinaka edge nalulukot, di ba? And etong Kuyi RC Satin, so far so good. Sobrang bihira akong na-experience din dito yung pagkatama niya sa printer head. And kung tatanungin niyo ako kung magkano yung singilan ko sa mga ganitong print na borderless A4, pwede ninyo tong singilin up to 75 pesos up to 100. Ganyan yung singilan ko dito. Napakaganda naman talaga, ayan, no? Kitang-kita mo, borderless talaga siya. Bibilihan mo na lang ng frame
Or kung gusto mo, mag-package ka pa, bumili ka ng frame, may mga frame naman na nabibili na halagang 100 lang. So siguro singilin mo si client na tipong mga 300 kasama yung frame kung may mga frame kang mabibili, or nasa sa inyo kung magkanong discount yung ibibigay ninyo. Ayan, so kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng photo paper, nasa description lang yung link. Halos same na same talaga siya, even sa output niya sa kulay. Ayan napakaganda ng coating talaga. And ayun lang yung napansin ko, medyo may pagka-glossy talaga etong Kuyi. Medyo litaw pa yung pagka-glossy niya. Hindi siya sing kapal nung pagka-satin na coating. And kung magpiprint kayo ng mga photos, mas maganda talaga yung mga RC or yung mga resin coated na materyales. Sa pagkakaalam ko, ayun yung pinaka-meaning nung RC satin. Yung RC ay resin coating. And yung satin, ayun naman yung surface niya na medyo maaligasgas, na parang may buhangin. Isa rin yun sa mga factor ng kagandahan ng absorption ng inyong mga photos at yung kagandahan ng output ninyo. Tandaan nyo mga tropa, ito ay pigment ink at next naman natin ay para sa dye ink. Ipagko-compare natin yung output niya. So far so good, huwag kayong mag-alala dito sa pag-fading dahil maganda naman yung kanyang coating. Sa totoo lang, tatagal talaga yan. Bilihan nyo lang ng maayos na frame. Para sa mga nagtatanong, eto na mga tropa yung requested ninyo kung anong magandang photo paper para sa photo printing. Eto yung RC Satin. Meron tayong dalawang brand pa rin dito na ginagamitan nga natin siya ng dye ink. At ang printer natin, Epson 5290. Huwag kayong mag-alala mga tropa, yung mga printer ninyo kahit dye ink yan, pwede kayong mag-print ng mga photos basta yung mga photo paper na gagamitin ninyo compatible sa inyong mga printer. Dapat laging may nakalagay na inkjet friendly or inkjet compatible. At eto, nakikita nyo yung mga output nya using dye ink. Take note mga tropa, ang gamit ko dito ay original dye ink at ang gamit natin na photo paper ay RC Satin Yasen na super premium at isang Kuyi na RC Satin. Pwede rin kayong gumamit ng glossy kung hindi nyo type yung mga ganitong klase na satin. Basta yung bibilihin ninyong mga photo paper may nakalagay na RC or resin coating na mga photo paper na brands. Ayun kasi yung mga magaganda yung quality. What is up sa inyo mga tropa? At eto na nga, ipapakita ko sa inyo yung output naman ng Kuyi RC Satin at ng Yasen RC Satin using dye ink printer. Eto yung standard printing sa Kuyi. Sana nakikita ng maayos sa camera natin. And next naman natin, eto yung high settings ng Yasen RC Satin. At eto naman yung standard settings. So, unahin muna natin yung Kuyi RC Satin. I-share ko sa inyo kung ano yung sa abot ng aking makakaya dun sa pinaka-output niya using dye ink printer Epson 5290 for colors when it comes sa photo printing using RC Satin na Kuyi na brand. Unang-una mga tropa, using dye ink na original ink, hindi ka na mamroblema sa pag-color correct ng kulay ng inyong mga output. At to tell you honestly, it looks natural talaga mga tropa dun sa pinaka-output niya. Pero using Epson 5290 using dye ink, medyo nakukulangan ako dun sa pinaka-output na solid na pagkaka-print niya. Ibang-iba talaga yung output using 6 colors printer dahil iba yung color management nun. At sa dye ink, napapansin ko dito, parang normal lang yung niya, pinaka-kulay green niya. As in, medyo may pagkaputla lang din sa pinaka-output niya. Iba rin talaga kapag pigment ink, talagang buhay na buhay yung kulay. Pero kung ayaw mong mamroblema sa pag-color correct or kung ayaw mong ma-experience yung tinatawag na color correction or yung pagka-greenish ng mga output at para hindi ka na ma-stress, eto na yung gamitin mo, mag-dye ink ka na lang. Talagang recta print mo na lang siya. Okay naman siya sa okay na. Ayan
Ayan yung pinaka-output niya. So far, so good. And when it comes naman kung natatakot kayo sa pag-fading, time to time talaga magpi-fade as magpi-fade talaga yan. Kaya mas maganda, bilihan ninyo ng frame na maayos para syempre, hindi masyado mag-moist, hindi mainitan, hindi maarawan, hindi matamaan ng sinag ng araw para mas maganda na nape-preserve gamit kayo nga ng frame. Bili kayo ng frame ng mga A4 size. Ayan o. So far dito sa Kuyi na brand, kagaya ng sinabi ko din sa Pigment Ink, hindi din sila halos nagkakalayo. Dito naman sa standard printing mas okay yung output nung Kuyi para sa akin kasi na-experience ko or nakikita ko dito, medyo may pagkaputla siya. Napuputlaan naman ako. Ito yung isa natin na standard printing. Parehas siyang standard printing. Even sa pag-print ng mga stickers, talagang Pigment Ink, tapos yung output talaga ng mga Pigment Ink, talagang lumalabas yung tipong pagkabuhay nung photo. And etong using dye ink, parang normal mo lang siya na print. Parang para sa akin, wala siyang boom. Pero kung owner ka ng ganitong printer, as in, pwede ka namang mag-cater ng ganito. At kahit papano makakapagsingil ka naman ng maayos, siguro para sa akin kung gumagamit ka ng dye ink printer, pwede kang sumingil ng 75 pesos ng ganito. A4 printing. Lalong-lalo na kung 4 colors printer lang yung gamit mo at Epson 003, iba lang talaga yung mga 6 colors printer, iba kasi yung color management nun. Ayan, wala tayong ibang ginawa dito na color correct, kundi i-check lang natin yung pinaka-settings doon. Ayan yung output niya. At eto naman yung high settings, halos hindi siya masyado noticeable. Medyo tumapang lang ng konti dito yung output. Eto yung standard. Eto yung high settings. So far so good. Kung ayaw nyong mamroblema sa mga color correct at kung ayaw nyong ma-experience yung greenish. And ipapakita ko nga sa inyo yung output ng Pigment Ink. Kanya-kanya naman tayo ng taste mga tropa, no? Kung nagagandahan kayo dito sa pigment or nagagandahan kayo sa dye ink, nasa sa inyo yan. Pero para sa akin, sa mga mata ko, no, sa taste ko din, mas maganda yung output ng pigment. Talagang feeling ko buhay na buhay yung printer or buhay na buhay yung pinaka-output niya. Although, sabihin na natin na meron talagang pagka-greenish yung Pigment Ink. Pero ayun talaga, wala naman tayo magagawa doon. Pero ang ganda nung background dyan, no? Talagang akala mo buhay na buhay talaga yung dahon, 'di ba? Unlike dito sa dye ink. Pero kagaya ng lagi ko nga sinasabi, nakadepende pa rin sa taste mo yan. So ayun, at least naipakita ko sa inyo yung output or kung pwede bang mag-print using dye ink sa ating mga photo paper using RC Satin. Yung iba kasi hindi rin alam yung ginagamit ng mga photos or yung mga brand sa pagpo-photo print. At least dito sa vlogs natin, nalaman nyo kung ano yung ginagamit. Ayan. 'Di ba? So, pwede na kayong mag-cater ng ganito, ng photo printing, A4 size. Usually, ito yung pinang-display sa mga bahay, no? Or yung mga graduation picture, yung mga tipong nakatoga, A4 size, and pwede kayong bumili rin ng frame, i-combination nyo dito sa piniprint ninyo. Meron ng frame at meron ng borderless printing na A4, 'di ba? So, ayun na lang. Like, share, and subscribe. Kung gusto nyo mag-avail ng mga templates at mga materials, nasa description yung link natin. Lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay damay.